Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast na to, we talk about anything under the sun. Kahit anong topic, pwede po rito. Basta importante, meron kayong audience takeaway. Dapat na-inspire ka, natuwa ka, may natutunan ka. And for the past 9 months or 10 months, ang dami na nating topic na na-cover dito. We talked about old watches, old motorcycles, denim, grief, love. Itong topic natin ngayong araw na to, iba to. Kasi this guy, kaibigan ko ito eh. He's my friend. Itong sing-sing na suot ko palagi. Ito yung Euromonkeys ring eh. I got recruited in Euromonkeys during the pandemic. And this guy is the de facto leader of the group. Bagamat meron kaming mga presidente, etc., etc. But this is the guy that started Euromonkeys. And his life story is so amazing that I've heard it so many times, but when it's the two of us or when it's the group talking about it, pero I want you to listen to his story kasi ang dami nating mapupulot dito. Ang kaibigan ko, the very successful businessman, Emil Bano. Hi, Emil. Hello, Kuya Kim. Thank you for having me. Although 9 months ka na pala, ngayon mo lang ako tinawag. Pero nung, Sige na nga. nung sinimulan ko to, sinabi ko, Emil, gigest ka rito. Oo nga eh. Alala mo? 9 months pala eh. Okay lang. Inabot ng 9 months. Yes. Siyempre, I'm saving the Oo juicy nga. ones. Oo nga. Pag Sorry. naka-pick up na yung podcast. Okay. Kala ko wala na matawag eh. Hindi. Nakalinya ka talaga. Yeah, And thank it you. came at the time also na magandang, first, I'd like to thank also our viewers, our subscribers. The podcast is doing so well. And I'm so Yes. flattered that it's doing so well. But it's not really because of me, but it's because of the interesting guests. And how you get the, kwentuhan. The kwentuhan. I was given a tip na a good podcast is a good conversation. Yes. And whenever we're together, pag nagra-ride tayo, it's always a good conversation, Emil eh. Sarap ng kwentuhan natin palagi. The At best. I have to admit really, ang dami kong natutunan sa'yo. At marami pa akong natututunan hanggang ngayon. Same naman. Ako rin. Si Emil po, simple lang ang itsura nito, pero ito'y isa sa pinakamayamang taong kilala ko. Napaka-low profile lamang. Well, hindi pala. Napaka-high profile pala. Hindi, low profile and humble. Yan ang Pareho hindi. inano mo ako, di ba? Minsan nakikisali nga ako, ang bait-bait niya. Kahit madami siya, sabi ko ako rin, ganyan. Tapos tinatawanan ako, parang ganun. Actually, I take it back. Emil is very high profile. He's very vocal and very authentic about what he's achieved. But he does it with such humor. Nakakatawa ka kasi kaya hindi ka nakakainis, bro. Kung ibang tao ang nagsasabi ng mga sinasabi mo, ay naku, kaiinisan na. Baka ma-cancel na yun. Baka ikaw minamahal ka, bro. Parang parang kang cool pals sa yaman. Yun. Yung pala yun. Parang kang cool pals sa yaman. Hindi naman kupal. Hindi. Okay. Pero yung cool pals, yun ang etymology nun. Yeah. Etymology nun. Emil. First of all, I know that you came from very, very humble roots eh. And then what you've achieved now is because of a certain mindset na natutunan mo in time. Yeah. Ikwento mo muna yung panahon na mahirap ka, Emil. Yan. So, basically, yung hindi ko kasi naramdaman masyado yung hirap eh. Kasi para sa akin, parang hindi pa siya mahirap until later nung when I was 30 years old, no? 30? But nung una, syempre, middle class kami. My dad died early, no? Tapos pinalaki ako ng auntie ko, right? Na Japanese, no? So yung auntie ko, very talagang staunch siya na sa manners. Sa manners. Sa manners. The Japanese are very manners, the ticklers for Yes. the right way to do things all the time. Yeah. And yun yung
tinuro sa akin na talagang makakatulong sa iyo sa pag ano mo, kasi yung manners meaning nun wala namang pakialam ang tao kung mahirap ka o mayaman ka, di ba? Kung marunong ka mag good morning, di ba? Like, how are you, sir? Umaga na, tapos tinitingnan mo sa mata, hindi yung nagtatago ka and everything, no? So that will always open to opportunities, no? So, but anyway, yung auntie ko kasi, yun, bilyonaryo talaga yun. Right? Kasi ano yun yung modeling agency, sobrang yaman niya, but wala silang anak Po, sa Japan to. sa Japan. And ang Bano kasi sa Japanese family name. Bano is a Japanese family So name. you're half Japanese. Yes, mukha akong Arabo, pero Mukha kang Arabo? mukha akong Arabo Kaya nga pati yung Japanese nalilito. Wala. There's nothing Japanese in how you look, bro. Yun na nga yung problema. Pagpasok pa lang ng Japan, pagdating ko sa Japan, pinapapunta na ako dun sa foreigner lane. Sabi ko, syempre hindi. Dito ako, di ba? Ang passport mo hapon? Passport ko Japanese. Okay. No? So, Babalik tayo sa dual auntie siya. mo, auntie mo. So, auntie ko, anyway, so auntie ko tinuro sa amin, and then, of course, pinaaral niya ako, right? And then, nag-aral ako sa Amerika. Tapos, after yung high school, sabi ko, kasi hindi talaga ako academic di ba? Talagang, parang may problema ako Sa learning. tapos sa authority. Later on, of course, meron din ako anak ngayon. Syempre, ADHD pala kami. So, pag hindi talaga namin gusto, hindi ko talaga gusto. Hindi mo ako pwede pilitin or paano man, So, that's not how it works for my brain. For your brain, yeah. Oo. So, anyway, yung pumunta ako sa Amerika, tapos ako ng high school, everybody was going to college. Yeah. Syempre, sabi ng auntie ko, although sobrang yaman niya, sabi niya, alam mo, hindi ka mag-grow. So, kailangan matuto ka na mag-working student. Okay. Sabi ko, working student, hindi nga ako nag-aaral na mag-work pa ako, di ba? So, sabi ko, sige, ganito lang, I'll stop for 1 year. Okay. Punta muna akong Japan. Diba? Tapos doon ako start Magnegosyo. magtrabaho para lang makaipon, tapos bumalik sa Amerika para matapos ko yung college. Kasi noong time na yun, niniwala ko kailangan siguro ng college para maging successful sa buhay. No? Of course, iba-iba naman yung tao, right? If you have the means, of course, mag-college ka. For more on networking, not for learning anything, you know. Okay. Kasi wala ka naman pwedeng hindi ma-learn na may AI na Oo. Diba? Ngayon, nowadays. Nowadays, kahit before, there's books. Oo. Diba? Hindi mo naman, kung talagang, diba? Kasi wala naman excuses dapat. Diba? So anyway, nagpunta ako sa Japan. Tapos sabi ko, ano kayang gagawin ko? So I started working sa restaurant ng pinsan ko. Tapos malaki na pala yung sweldo ko noon, hindi ko alam. Magkano sweldo mo nun? Anong taon to at magkano sweldo mo? Siguro 17, 18 ako nun. Okay. So, 51 na ako yun. So, medyo matagal-tagal na yan. 51 ka na? 51 ako. Hindi ka mukhang 51, Emil. Kasi alam mo naman tayo. Mukha ka 55. Yun lang. madami palang problema. Yun pala. Kala ko balik tayo rin sa Okay, nagtrabaho ka. Magte-thank you na sana ako Ano tawag dito? So yun, mataas na pala yung sweldo ko. Di ba? Syempre, yung mga... Magkano sweldo mo nun? Noong time nun, mga 250,000 yen. So mga, ang taas ng peso nun. So mga 130,000 na yan. Oh my gosh. 18 anyos ka, 18 130,000 ang sweldo mo. Sweldo ko na yun. Bago pa lumabas, ubos na Kasi mabilis ako mangutang, gumastos. Paborito ko yan yung gastos. Special power ko yan. No? Napaka-deficit spending, paborito ko yan. Okay. No? So, basically, malaki na pala yung sweldo ko. Tapos, inano ako nung mga naiinggit na mga Korean exchange student din na nagtatrabaho doon. Ang trabaho mo sa Japan this time was what? Waiter yan. Waiter Doon siya. sa isang Restaurant ng auntie mo? Ng pinsan ko. Pinsan ko naman. Yung business partner ko rin ngayon. Pero pinsan ko ng matanda sa akin ng mga 15 years. So medyo na siya noon. Successful na siya noon. May mga restaurant ventures siya. So kinuha niya ako. Siyempre, pinsan. Walang magagawa kahit hindi ako magaling. Tinuturuan ako and everything. Hanggang sabi ng mga kasama ko, alam mo, huwag ka dito kasi restaurant to triple ang kikitain mo pag nagpunta ka sa club. Sabi niya. Nung panahon na yan, this was in the 80s or 90s? 90s. Usong-uso ang mga Japanese club doon. Japanese club. So basically, yung Philippine club ng mga Japanese, meron kasi tinatawag na financial bubble nung time ng Japan. Tama, silang pinakasikat nun, pinakamayaman. Mayaman, tas madali umutang sa bangko. So yung mga tao grabe gumastos, diba? Ang daling magnegosyo. At hanggang nag-pop yung bubble. Yung nag-pop yung bubble, doon ako lumipat sa club. So tama-tama yung time niya yung pa-decline. Right? So lipat ako ng club.
Tapos pinasok ko Philippine Club. Philippine Club? Philippine Club, Okay. yung una kong pinasok. Yung una kong club na pinasok, pumasok ako sa Philippine Club. Tapos, doon ko talaga na pagpasok ko sa Philippine Club, syempre, Pilipina lahat sila malungkot eh. Di ba? Tapos ako lang Ito yung mga OFW na Filipino OFW, entertainers. mga Japayuki, no? Japayuki Nung time kung na yan. tawagin, yeah. Ano, yun yung dating movers and shakers eh. Yun yung mga They talagang... were shaking the Philippine economy. that Yes, time. kasi Yeah. mabilis kumita ng pera eh. Dahil, di ba, syempre, yung mga Japanese yung So, ano eh. naging kaibigan mo yung mga Japayuki. Okay. More than kaibigan. Dahil parang, syempre, malungkot sila, di ba? Oo. So, lahat. Yun talaga, kumbaga, yung hindi na lang na-touch eh, yung pangit. Ginawa mo silang girlfriend. Hindi, girlfriend. Parang, ano lang, parang, alam mo yun, gamitan ganun. na. Yeah, right? Okay. So, Yeah. parang, syempre, nag-enjoy ako. Okay. Tapos, nakuha ko yung sweldo ko, kalahati dun sa restaurant. Kalahati nung Oo. Pero, siyempre, nag-i-enjoy ako dahil, siyempre, 18 ka. Oo. Di ba? Tapos, ikaw pa yung pinapacheck dun sa babae, sa mansion. Kasi kailangan i-check mo sila kung hindi sila umaalis eh. Kasi hindi pwede sila mabuntis dahil pag nabuntis yun, kontrata nila 6 months, di ba? So, they have to work for 6 months. Paano mo sila chinecheck? May mga condo yan eh. Di ba? May mga Background apartments sila. check, kakaibiganin mo. Hindi, pupunta lang ako doon sa condo. Titingnan ko, nandun sila. Hindi sila tumakas. Ganun. Yun lang. Yun pala. Ako pala yung problema. Kasi ako yung wolf eh. So, tuwan-tuwa naman ako. Kasi syempre, yun. Tapos yung first experience ko sa yung may-ari kasi Yakuza. Yakuza ang may-ari ng club na. May-ari ng club Okay, Yakuza. exciting to. Okay. So, yung first experience ko na, syempre nahuli ako. Kasi, di ba, kumbaga, ano mo yun eh. You were working for Yakuza, so therefore may pagka-Yakuza ka rin. Parang ganun. Hindi. Ano lang ako, Yakuza, iba kasi yun. Yakuza are registered, tapos, ano yun eh, kasi gangster siya, organized crime siya. So meron siyang hindi naman organized ano sila. So Hierarchy. May hierarchy sila. So dandahan ka papasok, no. Pwede ka pumasok kasi lang hindi maganda. It's But a anyway, handicap. you were working with them. But you were not one of They them. own the club. They own the club? Right? Okay. So kami, yung mga nagwo-work, hindi naman particularly Yakuza, yeah. right? Yeah. So anyway, hindi ko alam, yung isang naka-ano ko doon, ano pala niya, shota pala niya. Isang naging girlfriend mo? Girlfriend ko. Single ka pa rito? Single ako dito. Yung isang naging Wala. girlfriend mo na Filipina, Japayuki, girlfriend pala nung Yakuza. Yakuza, liniligawan pa lang niya, hindi pa niya girlfriend. Pero type niya? Type niya, kaya niya kinuha galing Pilipinas. Okay. So yun, di pinatawag ako sa office. Hindi pa ako marunong neto eh. Parang batang-bat, totoy na totoy ka pa. Tapos yun, syempre, ako parang, hindi kasi ako masyadong matakutin eh. So talagang, yung alam mo yun, nagaan. So, alam mo ba mangyayari po? You cross us, ganyan. So gaganon na. Hanggang mamaya, hinampas na ako nung yung bamboo stick, yung kendo stick sa ulo. Sa ulo? Sa ulo, pam! Puta, sabi ko, puta aray ha. Sabi ko ganyan. Syempre, nagulat din sila. Na, kasi hindi ako Yakuza eh. So bawal yun. Diba? Hindi mo ako pwedeng ganonin. Hindi ka pwedeng parusahan ng Yakuza style because you're not part of them. Parang ganon. Hindi. Basically, ano yan eh, mabigat na kaso yun. Pag ginanon mo. Lalo na ngayon. Yung time na to, wala pa nung Yakuza law. Kasi yung Yakuza law, basically, doble ng parusa sa normal na tao. So, for example, nagbigay ka ng calling card, Yakuza ka. Ano na yun? Grave threat yun. Ganon. Kasi pag nakitang Yakuza yung card, may Kasi takot nananakot yun eh. ka na eh. Oo, Parang oo. yung dating, no? Okay. So, kaya na-dismantle yung Yakuza. Kasi talagang yung police, ginawang talagang very strict. Tapos nagalit pa sa US. Kasi sila yung pinakamalaking organized crime na kumikita ng pera. Okay, hinampas ka ng kendo stick sa ulo. So, inampas ako ng kendo stick sa ulo. Siyempre, nagulat ako, di ba? Sabi ko, bakit ganito? Pag uwi ko sa bahay, dahil dugo ng ulo ko. Kasi hindi kagad lumabas yung dugo eh. So, sabi ko, gising ko, sabi ko. Tapos tinanggal ako. So, okay lang. So, pumunta naman ako sa kabilang, isa pang club. Kabilang club, yung kalaban. Yung pumunta ako sa city. Una sa probinsya ako eh. Anong city sa Japan? Sa Shinjuku to. Shinjuku. Nandun lahat ng club eh. So Shinjuku talagang OG Shinjuku, no? So punta ako sa Shinjuku, tapos doon ako pumunta sa malaking club. Tapos yun, madami nag-mentor sa akin. Yung pa rin, ganun pa rin ginagawa ko. Ganyan, di ba? Syempre, waiter ka lang naman eh. Hanggang naghigpit sa immigration. Okay. Tapos lahat nung nasa taas ko tinanggal. So pagtanggal sa lahat nung nasa taas ko, ginawa ko biglang Tumaas ang position mo tumaas bigla yung posisyon. Ako yung pinakamataas na posisyon ngayon. dun sa club. Oo. So, anong nangyari, nung nandun na ako sa club, batas na yung posisyon ko, di syempre na doon ko natutunan
na you never touch your own merchandise. Of course. Oh, yeah. diba? You, And you do not shit in your own backyard and Oo. you don't touch your merchandise, di ba? Yeah. Pucha, ikalahati, mga girlfriend ko din yon. Naku. So, hindi nakikinig nung una, no? Hanggang natuto ko na, pucha, ganito pala mag-manage. Hanggang, of course, nataas ko yung sales. And then people, may mga nagsascout sa akin sa ibang club. Tapos yun, hanggang sinauto ko sa ibang club. Tapos may isang, sabi sa, ito, unassuming talaga mga Hapon di ba? Kasi, alam mo yung suot niya parang free sa Pepsi kasi may Pepsi dito nakalagay eh. Tapos po Parang merchandise ka. parang ano ba to? Tapos Sino pa rin kausap mo? yun yung naging partner ko si Mr. Yamasaki, although he passed away na. Okay. Siya yung una nagbigay sa akin ng chance. Okay, so kinausap ka ni Mr. Yamasaki. So, kinakausap niya ako araw-araw. Parang sabi ko, ano bang problema nito? Bakla ba to? Bakit napakabait sa'yo? Hindi, binibigyan mo babae, hindi pinapansin, sa akin nang katingin. Di ba? Yung babae meaning, iniikot mo yung babae, no? Yung mga entertainer, GROs. Yeah, GROs yan. Hindi sila prostitutes. Hindi sila prostitutes. Kasi ibang business ang prostitute eh. Ibang, mas magandang business ang yung hindi mo na entertaining, yung club. Yeah. Because Japanese are goal-oriented. Yes. So ayaw mo ibigay sa kanila kaagad yung goal, di ba? So mas magandang ini-stretch mo yung goal para manligaw sila gagastos ng pera, right? So yun yung science behind it. So Mas maraming ladies drink ang bibilin. Parang gano'n. ladies drink, or of course, alak nila. Yeah. Kasi may ladies drink, aalak na yan para mas malaki yung sales. But anyway, kinuha niya ako, tapos yung itsura niya, talagang sabi ko, ang kulit, talagang mga 1 linggo, sunod-sunod na araw dumating. Sabi ko, okay, pagbibigyan kita, pero sa umaga tayo magkita, sa tanghali. Okay, mag-lunch tayo, tapos anin ko. Gusto kang kausapin lang. Gusto lang akong kausapin. Okay. Kaibiganin, yung hindi ko alam kung anong gusto niya eh. Right? So yung nagkita kami sa coffee shop, meron siyang dalang paper bag. Mga ganyan. Paper bag talagang, alam mo kahit yung bag niya, alam mo yung papel eh. Papel, Tapos binigay niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, itong pera na to, meron akong 3 club na nalulugi. Kasi isa Korean, tapos 2 Philippine club. Kasi dati kumukuha ka ng mga talent from the Philippines. So may tinatawag na promoter. Tama. Ngayon, kung hindi ka malakas na promoter or bago ka pa lang sa scene, syempre hindi bibigay sa'yo magagandang babae. Kung kumuha ka 10, mga 7 doon unggoy. Di ba? O kaya hindi pa marunong mag-Japanese. So syempre ititrain mo pa yon, malulugi ka talaga. Right? So ganun nangyari sa kanya. Kasi yung club ko, malupit yung promoter namin. So magaganda talaga yung babae. Pero ang dami ko nang iniisip na pag ako to, ganito ko gagawin. Pag ako to, ganito ko gagawin. Dami ko na iniisip habang ginagawa ko yung club, habang tinuturuan nila ako. Hindi naman ako basta makikinig lang sa'yo eh. Pag titignan ko ano yung best way na pwedeng gawin, di ba, sa business. So anyway, yung paper bag, dala-dala niya, 30 million yen. Magkano sa pesos yun? Mga time na yun, siguro 17, 18 million yun. Oh my gosh. This was in the 90s. Tapos sabi niya, ito, Yeah. kung game ka, kung kukunin mo yan, patakbuhin mo yung club na 3, right? Kung ano mang kitain on, 50-50 tayo. And my that's gosh. how it started. What a deal. Mahal ka talaga ng mamang yun. Hindi, wala. Just desperado na rin siya. It's either sasara niya. And syempre, puro Hapon yung mga kausap niya. Hindi naman marunong mag-Tagalog yun. Hindi naman marunong so, that's when I started to, yung chance na yun, doon ko siya napaboom. Hindi ko na kinuha yung promoter. Sabi ko, wag na tayo mag-promoter. Ang kukunin natin, yung may visa na may asawa, tapos yung overstaying. Kasi wala pang penalties nun pag kumuha kang overstay. Yung TNT. So gusto ko yan yung mga tao ko. Kasi pag hindi sila nag-perform, pwede ko tanggalin. Hindi katulad ng talent, 6 months mo sila kailangan stay. Right? 3 months kung pinapauwi mo, hindi ka nabibigyan ng mga promoter dahil hindi sila kumikita sa'yo. So parang hawak ka ng promoter. So yung kinuha ko yon, doon siya nag-boom. Okay. Kasi yung club niya, nalugi na. Hindi na ako pumayag na sweldo. Gusto ko hourly na tayo. Tapos kung ano yung sales mo, yun yung hourly rate mo. Uy, so tumataas. Parang ano ko. Oo. So biglang, alam mo yan, yung kumikita ng 1 million a month. Kami nagpa-uso nun So may 1 million, 2 million, ganyan, di ba? So
So napalaki ko siya ng malaki basically no, Okay, hanggang oo. 10. So kaya hindi na ako bumalik sa Amerika kasi by the time na So naging ano ka, parang club expert sa Shinjuku. Yeah, oo. At the height na, kumbaga, pinaka-boom ng mga clubs sa Shinjuku Yes, noon eh. yes, oo. During the bubble, no? Yes. When the Japanese yen was the strongest in the world. no? yes. Okay. So by that time bago ako mag-19, naka-Ferrari na ako na 355. Oh my gosh. So ako yung naka-Ferrari na 355 lang na Pinoy. Na winter binubuksan ko kasi spider eh. So binuksan ko yung bubong kahit malamig. Oh. Hindi ka naman nagka-trouble sa Yakuza. Lagi ako may trouble sa Yakuza kasi meron ka kasing kinukuha na parang protection. Okay? So lahat ng club sa Japan nakikita mo may protection yan. Okay. At nagbabayad ka ng protection. Nagbabayad ako ng protection noong una. Okay. Okay? Kaso una, natigil mo ang protection sa Yakuza? Tiningil ko yung protection sa Yakuza kasi when I was, so medyo okay na malaki. So, ang bayad namin sa protection niya sa Yakuza that time, mga 150,000 yen. So, mga 75,000 per club. So, 5 na yung club ko doon. So, 75,000 pesos per times 5, di ba? Per day? Hindi, ano yan, per month yan. Per month, okay. Per month yan. Tapos pagka yung New Year, ganyan, magbibigay kami ng extra, yung mga ganon, yung pagbibili kami nung, pag nakikita mo pumunta sa mga Japan na may parang accessory na mga Japanese na pag New Year, usually yung mga Yakuza nagbebenta nun. Parang sampagitan nila na... Parang yung yung fire extinguisher dito. parang ganon, parang ganon. Meron din silang ganon nung time na yun. Okay. No? Tapos? So, okay. Kaso lang, minsan pag Yakuza mo mahina, pag malakas yung dumating, guguluhin yung club mo. So, dadating, tapos bigla nila magwawala. Siyempre, matatakot yung mga customer. So, sisingilin ka ulit. Di ba? So, it's either mag-aaway sila or sisingilin ka ulit. Di ba? So, noong time na yon, sakto, may isang bata bata siya. Bata pa siya noong time na yon. Tapos, talagang pogi naman siya. Okay. Dahil pera. Grabe. Pucha, hindi magkasyota ng Pilipino. Ano to? Customer? Doon sa Customer. club? Kliyente Okay. kliyente Kliyente mo. Okay. nasa club. Gusto manligaw ng Pilipino pero hindi makakuha ng Pilipino. Lagi siyang doon. Tapos kinausap niya ako. Sabi niya, hindi ako sinasagot eh. Ano ba yung, paano ba yung, ano ba yung magic? Bakit ba, Sabi ko, hindi, ganito lang yan sa Pilipino. Sabi ko, labas tayo. Okay. Kasi syempre customer na nagkikliyente. Labas tayo, i-shopping kita para yung forma mo maganda. Medyo baduy siya. Medyo baduy. Medyo duy bats, no? Kasi nga, 'di ba, ano siya, mamaya sabihin ko what he was actually. Okay. But linabas ko, sabi ko, ito, bili ka ito, ganyan. Tapos ang Pilipina, gusto niyan mabango, bili kang pabango. Yung lang, toothbrush ka, ganyan. Tapos ang kicker, pag ayaw Mabaho pala hininga, kaya pala walang girlfriend. Hindi ko alam eh. Kung sabi ko, mabaho hininga mo, so mag-toothbrush ka, ganyan. Huwag kang magyosi sa harap ng Pinay. Tapos syempre, putya, bigyan mo na allowance. Pagka siya katama, sabi mo, tulungan mo pamilya niya. Buta, bibigay lahat yun. Sabi ko na. Putya, ginawa nga. Ginawa. Putya, Sinunod ka. lahat ng club, putya, talagang may shota siya lahat number. Putya, naka-Porsche na yun, naka-ano na yun. So extra, right? Tapos, sobrang tuwa niya. Lilindigay niya ako on the side. Tapos sinabi niya sa akin na, mula ngayon, ayoko na magbabayad ka ng protection money. Kahit Sa Yakuza? Oo. Sinabi niya na huwag ka magbayad sa Huwag Yakuza? ka na magbabayad ng Matindi, protection okay. money. Tapos? Sabi niya, pag may problema kang hindi ko naayos in 5 minutes, 5 minutes? pag meron ka problema na hindi ko naayos ng 5 minutes, ako na bahala kung ano man yung problema. Ako na magbabayad, ganyan. So may guarantee, ha? May guarantee. Basta yung problema sa Yakuza, hindi sa... Basta may problema ka sa Yakuza, kung di ko maayos in 5 minutes, babayaran ko yung problema. Hindi, Ang galing niya, okay. hindi naman yung problema na hindi ako makaihi. Parang masakit. Hindi, Hindi wag yun. ganun. Hindi Sa ganun na Yakuza. problema sa Yakuza. Right? So anyway, sabi ko, tanga na totoo ba? Sabi ko, talaga. Sabi ko, ganyan. Kasi nawiwirdohan ako sa kanya eh. Kasi lagi kaming tumatakas. Lagi kaming pagpupunta kami, lagi siyang tumatakas. Pucha, yung pala, tinatakasan niya yung bodyguard niya. So hindi mo alam ang trabaho nitong lalaki to? Hindi ko alam ang trabaho ng lalaki. Hanggang naging close kami. So, ang pinakamalupit na Yakuza sa buong Japan, ang pangalan niya Yamaguchi Group. Ito yung pinaka mamamatay tao na. Hindi naman, hindi sila ganun eh. More on, kasi yan kasi yung mahirap ngayon. Kaya nga nakapasok na yung mga Chinese, wala nang kasi
Hindi katulad ng parang police, di ba? Sakali yung police, hinaras ka, pwede mong kausapin yung general, pwede mong ganun. Ngayon, wala nang ganun sa Japan. So Yamaguchi Group during that time, sila yung pinakamatinding yakuza, pinakakinakatakutan. And then, Yun yung ano. So, ano pala siya nung number 1 and 2? Siya pala yung Golden Goose. Siya yung basically yung pera na Yakuza. Kasi ang Yakuza muscle yan di ba? siya laundry. Siya ang laundry. Siya ang laundry. So, siya yung Naglilinis ng pera ng yakuza. ginagawa niyang building, binibili niya ng stocks. Okay. Right? So kaya may building yung buong yung Yamaguchi Group doon sa Shinjuku, malapit sa club ko. 'Di ba? Siya pala yun. Okay, exciting to. Tapos, ano nangyari? So ang mga nangyayari kasi nung time na yon, di syempre yung club ko parami ng parami. So ang nangyayari, pag pumupunta ako sa ibang club, hindi na nga ako pinapapasok Kasi kinukuha ko lahat ng babae. Kasi pagdating, okay yung babae to sabihin ko, bigyan kita, ako kasi nagpausan, bigyan kita ng 500,000 yan, lumipat ka lang sa akin. Within 6 months, magtrabaho kung ayaw mo, okay lang. Pero 500,000 libre na sa'yo na yan. So syempre, lahat makukuha mo, walang gumagawa. Ay, sorry. So binan ka ng ibang club kasi napaka-successful mo. How did you get in trouble with the yakuza? Syempre, since feeling nila, kasi it's either baban ako to take over kung mamaya yung mga club nila or feeling nila na threat ako. Basta you're getting too powerful for the Yes. Okay. But syempre, hindi ko naman sila pinapansin. I'm just trying to make money. Yeah. Di ba? So sabi ko, testing nga tong so madami na nangyari na testing ko na siya. Pucha, totoo nga. So merong one time, merong malupit na siraulo na pagbaba ko, kasi madayang club, so ang gagawin ko, within Shinjuku kasi lang yun. Bumaba ka dun sa Ferrari mo? Hindi. Bumaba ako ng club. Yung Ferrari ko nakapark. Okay. Marami ako. Ferrari, G-Class. Pucha, lahat, paborito yan kasi talagang mahilig talaga ako sa auto. Sa kotse? Kahit pucha, sardinas lang kinakain ko, basta nakakotse ako maganda ng time na yun. Wala kasing pamilya pa, di ba? Talagang kahit, di ba, kahit This was in the 90s. So, pababa ka ng club. Pababa ako ng club. Labas ako ng paglabas ko ng club, pupunta dapat daw sa kabilang club, may kausap ako sa cellphone. Pucha, may van na huminto sa harap ko. Tapos kinuha ako sa loob ng van. Kinuha ka? Oo. Tapos pucha, dami lang mga 7 yakuza. Tapos yun, sa loob ng van, sabi ko, tangina na bakit? Di ba? Siyempre, sinasabi sa gago ka, ganyan ka magnegosyo dito. Hindi mo ba alam pwede namin gawin siya, pap? Lalagay ka namin sa ilalim ng tubig. Siyempre, malakas loob ko, puta, Yamaguchi, yung ano. Kumbaga, kung bibigyan ko ng analogy, ang humuli sa akin, MMDA. Okay. Ang connection ko, presidente. Okay. So, pucha, overkill. Okay. Di ba? Hindi mo kailangan Hindi nila alam na connected ka sa Yamaguchi Group because of that guy? Never ko sinasabi kasi madami akong kaibigan na pulis. Okay. Yung mga pulis kasi linilibre ko kasi gusto ko, ayoko yung club ko kasi na walang tao. Yeah. So basta pumunta ka lang, basta magmumukha siyang madami, okay na sa akin. At ang pinapapasok mo ng mga pulis? May pulis, yung mga kaibigan ko na Marketing. Marketing. Yung mga kaibigan ko na walang pera, yung mga ganon. Pero may dating. May dating. Tsaka yung gusto ko may tao kasi. Iba kasi yung... Sinakay ka sa van, tapos? Dinala ako sa opisina nila, sa Shinjuku din, sa... Ano naman to sa opisina ng sa Yakuza Okubo to. naman. Dinala late nung opisina. Yung connection ko building yung may-ari di ba? Kasi pucha, di ano sila talagang nananakot, bro. Puta mga 15. Sinasaktan ka? Hindi na. Hindi sila mananakit. Okay. Nananakot lang yun. Hapon ganyan. Nananakot. Kasi gusto nila ayusin at the end of the day. Pera lang yan, right? So good cop, bad cop yan. Tapos yung boss lalabas. Tapos yung boss, siya yung good cop. Okay. Tapos sabihin ng boss, ito kasi yung nangyari. Medyo natapakan mo tong mga to. Yan ang sinabi sa'yo. Natapakan po yung mga club ng Yakuza namin, ng grupo namin. Hindi siya Yakuza parang kliyente din ng Yakuza. Yung mga bata nila. Mga bata nila, yung mga nagbabayad. So sabi ko, pakialam ko, nagninegosyo ka, meron ba akong ginawa illegal? Ikaw ba may-ari nung taong kinuha ko? Kasi ang issue nun, kinukuha ko yung mga tao. Yung mga empleyado. Yung mga empleyado. Sabi ko, walang may-ari nung tao Di ba? Kung meron siyang kontrata sa'yo, na 6 months katulad ng mga talents, syempre hindi pwede yun. Pero yan mga part-timers yan. Freelancers. Freelancers yan Sabi ko, wala akong ano dyan. So pagka ganun ako sumagot, kasi ginagalit ko lalo. Gusto ko galit na galit siya. Para galit na, puta, binabastos mo yung boss namin. Gagalit yung mga... Galit na sila. Yung mga Yakuza, galit na. Puta ko, ano yung ginagawa. Sinisinda ka na. Sinisinda ako. Tapos ako, ang gagawin ko, syempre gusto ko galitin. Kunwari naanto ko. Gaganyan-ganyan ako. Lalong nainis ngayon. Puta, inis na inis. Ganyan-ganyan. Tapos, yung meron silang one-liner sa huli na sasabihin. And the one-liner is, paano mo gusto i-resolve ang problema?
Gusto mo ba makipag-usap as civilian or gusto mo makipag-usap as yakuza? Ibig sabihin, kung may yakuza ka, ilabas mo kung sino ba protector mo. 'Di ba? So in-expect nila civilian na ibig sabihin bayaran ko sila or 'di ba? In other words, gusto nang humingi ng lagay. Oh. Yes, lagay na yan. Syempre, Usapan na it's yan. all about money, 'di ba? Hindi naman sasali yung kung hindi sila kikita. Magkano ang gustong lagay na ibigay mo sa Hindi ko na ina. Anong ginawa mo para makalusot ka? Hindi, paborito ko yun. Gusto ko ini-entrap akong ganun. Kasi ako yung nang i-entrap sa kanila eh. Tapos? Hindi nila alam eh. Oh. So sabi ko, ganun ba? O, kung di ba yakuza ka? Di yakuza rin. So, teka, tawagan ko ha. Sabi ko, tawagan mo. Tinawagan mo si ano kasi ngayon? sila na mag-uusap eh. Oh. Parang ano yan eh, parang mga sindikato sila mag-uusap. Kunwari magkalaban, pero magkakampi din, di ba? Yung mga ganun. So, kalala, MMDA din yung tatawagan ko. Oh. Eh, syempre, Office of the President yung parang ganun, di ba? Yung si Mr. X, ano dati mapangalanan? Ano siya, hindi siya lalabas. Oh. Ang sasagot sa'yo, parang, this is Yamaguchi headquarters, Shinjuku, ganyan. Kasi may chapter yan eh, parang Taogama yan. Okay. May mga chapter yan. So, yung chapter, kung nasaan, sabi ko, ito, ganyan. Pucha, makikita mo doon, pag ano niya, ang sasabihin sa kanya nung tao namin, may ano na yan, kasi sanay, lagi ako nangyayari sa akin to eh. Okay. So, sanay na sa akin doon. Sabi niya, okay, ang kausap mo si Emil Bano yan. Di ba? Well, ang pangalan ko Hiroaki. So, si Bano Hiroaki yan. Hiroaki, Oo, sa amin yan. Oh. Okay? Pag yan sinakta mo, o umuwi yan na hindi siya na masaya, buong grupo mo, wala na yung bukas. Sarado na yung chapter mo. Parang gano'n. Yun yung one-liner. Okay. Doon may kita mo yung mukha nila. Di ba? Yung mukha nila, una, yabang. Una, may habang, matapang. Sabihin nila kung saan sila. Sila mauna magsalita eh. Ano ako, sa Okubo ako, Sumiyoshi-kai, ganyan. Dito ako, itong chapter, ganito, ganyan. Dito kami, ganyan. Ang bata. Sino ba to, puta? So, pag narinig nila kung sino, makikita mo yung mukha nila yung tumupi. Tupi. Bumait. Tupi ka agad, oo. Tapos makikita mo tupi siya, di ba? Doon mo na makikita yung kayabangan ko. Anong ginawa mo ngayon? Hindi pa ako mikibo. Di pa. Hindi. Siyempre, maririnig mo siya. Hindi namin siya sinasaktan. Hindi, ano lang. Kita kausap lang namin. Di wala kami ginagawa. Ganyan. Makita mo rin. Yung boss, tupi, Di papatayin niya yung telepono. Sabihin ko ganito. Ito yung modus ko eh. Yung modus ko. Ilang kayo? Sabi niyo, papatayin niyo ako kanina, di ba? Ilalagay niyo ako sa ilalim ng dagat. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? So lahat sila, putya, lahat tahimik na. Anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Tangin na yabang mo kanina. Di ba? Sabi mo, putang na, hampas ka pa ng hampas ang ingay mo. Ginaganon ko. So bukas, ganito. Siyempre, alam niyo na kung sino yung backer ko. Nakilala na. Nakilala mo na. So kailangan ko yung daliri niyo bukas. Iningan mo ng daliri? Kailangan ko yung daliri. Kasi ano yun eh, bastos yun eh. Pagka pinutulan ng daliri ang Yakuza, nagkamali. Di ba? Nagkamali, pera, minsan yung babae, minsan may ginawa ka na nakakahiya, di ba? So sabi, karamihan, wala nang ang daliri, nakaganon eh. Di ba? So sabi ko, ikaw, daliri mo, akin na yan, bukas. 15 kayo, bigyan nyo yung daliri nyo bukas. So bukas, hintayin ko sa office, bubuksan ko sa yung club ko ng 3 a.m. Pumunta kayo doon ng 3 a.m., dalhin nyo yung mga daliri nyo, tapos ako na bahala, tapos para okay na tayo. Kasi hindi na tungkol sa akin yung problema eh. Umabot na doon eh. Kasi pinatawagan mo, di ba? Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Nako. Ganyan ako kayabang na Japanese. Sabihin ko, di ba, pinatawagan mo, di ba? Sige, bukas. Siyempre, anin ko naman yung daliri. Di ba? So pagdating doon, syempre ito po, gusto ko lang i-brief yung mga viewers natin, mga listeners natin. Si Emil po, ang mga kwento po nito parang hindi totoo na po. Dahil parang pelikula eh. Totoo po ito. Walang biro. Totoo po itong kwento niyang ito. Gusto ko lang marinig ninyo kasi kakaiba eh. So dinala yung daliri nila. Siyempre hindi. Hindi naman. So mga ibang wala ng daliri. Tsaka hindi ko talaga gusto yung daliri. Sinabi ko lang. Panakot mo lang. Panakot ko lang. Basta bukas sa 3 a.m., dali mo yung 3 p.m., dali mo yung daliri. Tapos ako na bahala magdala doon para tapos na tayo. Siyempre, ang daliri means it's either magbigay ka ng daliri o magbayad ka.
syempre yung boss yun, di ba? Hindi naman siya papayag na paputol daliri ng mga tao niya. Di ba? So pumunta doon, baka... Panakot lang yun. Panakot lang. Baka pwede to. So the way na magbibigay silang pera, so kahon-kahon yan na gano'n. Hindi naman kahon, yung bundle-bundle, tapos nakabalot na scarf. Yeah. Okay? Tapos bibigay. Siguro, time na yun, mga 10 million to 15 million yan yung isa. Isang bundle. Doon sa pagkakamali ng Yakuza na yun, para maayos nila yung mali nila, yung gusto nila, magkano binigay sa pera? Ano panahon na yun? Noon na 10 million. So nagbigay siya ng 10 million yen. Yeah. Di ba? Sa table. Oh. So sabihin ko, ano yan? Ang konti naman yan. Siyempre, kailangan dalawang ganyan. Kutsa, dinala mo ako, kinidnap mo, sabi niyo, papatay niyo, takot na takot kaya ako. Sabi kong ganyan. Tinakot niyo ako, may trauma ako. Sabi kong ganyan. Hindi naman. Alam ko na yun eh. Alam ko na hindi ka sasaktan eh. Di ba? So, anong ginawa? Sabi ko, sige, bigyan kita 2 oras. Mag-produce ka pa isa pang scarf. Okay. Isa pang ganyan. So, magpo-produce siya sa isang scarf. Okay? So, pag-produce sa isang scarf, okay na tayo. Ako na bahala ka na doon sa kausap ko. Tapos ang gagawin ko, 2 scarf yun, di ba? Tadaling ko isa, bibigay ko doon sa... Sa tumulong sa'yo? Doon sa connection natin. Sabi ko, ito ito yung kinita natin. No, Kaya gulat na gulat sila. Bakit ba every month may ganyan ka? Laging may ganun eh. Lagi akong, yung nag-check, kasi hindi ako naglalagay ng sticker. Usually, pagpasok mo sa club, may sticker kasi yan. Na Yakuza protected. Kung marunong ka tumingin. Meron yung sticker. Ngayon, since may mga kaibigan akong police, syempre ayoko lagyan ng ganun. Kasi parang, di ba, police nga sila, di ba, parang... Antindi, Emil. Itong pinagdaanan mo, street knowledge to eh. No? Yes. Magandang alam nila to eh. Kasi at a certain point in your career, in your business, you turned totally, iniwanan mo na yung club, Yes. and then you became a more legitimate businessman na walang kinalaman sa Yakuza. Paano mo ginawa? Well, 10 years into the business. 10 years, okay. Kasi, meron kasing isang time na may time na ayoko talaga sa Pilipinas eh. Nasabi ko, mas maganda dito sa Japan kasi dito sa Japan, alam mo yun, nabibili ko lahat ng gusto ko, di ba? Stable yung income, malaki na yung perang kinikita ko, right? May isang time kasi na yung isang staff ko, namatay yung parang general manager. Okay. So pinunta nila hinanap namin kasi never nalilate yun eh. Yeah. So mga after 2 days, sinanap na, nasaan na ba yun? Ba't hindi man lang Japanese tong staff. Japanese. Yeah. So pagpasok, basically namatay siya sa condo niya. Naku. Right? Kasi... And he was a good staff member of yours. Good Kaya staff hinanap member. niyo. Siyempre. Nalaga namin bakit wala. Tsaka, hindi siya ganun. Right? So anyway, namatay yun, lahat nalungkot. Yeah. Lahat nalungkot, ganyan. Tapos sabi ko, pucha, hirap pala nito. Tapos the next day, pucha, balik na sa dati. So na-realize ko na ayokong ano yung oras ko dito kasi ganun palang buhay doon. ganun lang dito parang ganun lang. Tapos, Life goes on. Life goes Walang on. empathy ang tao. Kumbaga, Walang empathy puro ang negosyo. Puro negosyo. Kasi sinasabi, maganda ang Japan, maganda. Of course, sobrang ganda ng Japan. Yeah. Right? Paborito ko Japan. Ang dami mong matututunan sa Japan. Mga business acumens, manners. Yeah. Diba? Yun eh. That's why they succeed kasi yung manners nila. Diba? Pero Lagi very malinis. materialistic pala yung business world doon. Well, of course, all businesses materialistic, capitalistic. Of course, kailangan mo. Pero yung realization mo na pagka may nangyari sa'yo, life just goes on. Wala ka na. Parang wala lang. Anong ginawa mo? So sabi ko, gusto ko na magnegosyo sa labas. Di ba? So meron pa isa pa nag-push sa akin. So yun yung unang push. Okay. Right? So yung next na push is, may girlfriend ako noon eh. Right? So, nandun ako may sakit ako nung araw na yun. Nasa kwarto ako. Di ba? Tapos, syempre, girlfriend ko pa uwi. Bibili ng... Filipina girlfriend mo? Filipina. Yeah. Bibili ng pagkain. So, sa mga convenience store. So, Lawson yung time na yun. Lawson, papunta siya ng Lawson. Tapos, kausap niya ako. Hello, ganyan. Anong gusto mo? Ganyan. So, sabi ko, ito gusto ko. Tapos, mamaya sumisigaw na, alam ko nasa baba na siya. Ano pala? Pagbaba ko, syempre, ang sexy nung suot niya, binabastos siya yung lasing na Yakuza. Nako. Di syempre, wala na. Syempre, inawakan ko yung Yakuza. Sabi ko, syempre, ang daming tao kahit 3 a.m. kasi ang daming tao, di ba? Sabi ko, sige, yung ano ko, syempre, sinuntok siya sa likod. So, nashock siya, nakaganon siya. Hindi siya makatawag sa police or anything.
So, ang ginawa ko, since ang kulit pa rin nung hapon, pinatulog ko na lang. Siniko ko na siniko. Di ba? Tapos ako na tumawag. Kahit ganun kadaming tao. So, what I mean is, pag Pilipinas yun, hindi mangyayari yun, di ba? Oo, may tutulungan ka ng tao dito. Tsaka, hindi na ako makakababa. Yung pagbabae, inapi mo dito. Yung kapwa-customer, Oo. ipagtatanggol. Hindi, nasa labas kami. This was in the street. Yung mga meron doon. Meron doon, madami. So, Tutulong. So yun yung problema kasi ayaw nilang makialam eh. Yeah. 'Di ba? So sabi ko, ayoko dito kung ganyan. Oh. Kasi hindi ito yung place na gusto ko tumanda. No? Tapos yun, nag-start na ako magnegosyo sa Pilipinas. Ano ang unang negosyo mo sa Pilipinas? Una, may kapital ka na nito, may amang ka na eh. Yung kapital ko, para madami, kumuha pa ako ng mga investors. Ang tindi mo. So, hindi naman yakuza yung mga investors. Hindi ako. Legit na. Legit na. Hindi, wala akong investor na yakuza. Yeah. Kasi ayoko kausap yung mga yun. Kasi mahirap eh. Kasi, di ba, para kang naglo-launder ng money sa kanila if you... At saka, pag pinasok mo yung Yakuza connection, habang buhay, hindi ka pa kakawalan yan eh. Yes, isa rin. Pero more on, hindi ko gusto, kasi ano yan eh, hindi sila brains eh, bronze sila eh. Diba? So alam mo yun, yung pag nagigipit ka kasi, pipilitin diba, ka kailangan mo maging creative, hindi yung manininda ka, diba? Ayoko nung ganun. So, okay, so kumuha ka ng mga investors. Tapos, dinala ko sa Pilipinas, sabi ko, ang gusto ko gawin, magbebenta tayo ng kotse. Kotse? Kasi uso pa to, Subic pa to eh, di ba? Oo. So sabi ko, syempre, magaling ako, naging negosyante ako dito sa Japan. Di ba? Yung Pilipinas, simple lang yan, kaya ko yan. Mga tanga yan, kaya ko yan. Sabi ko, tsaka ako, kaya ko yan. So then I started to do, nagpapadala ako. Nung una, okay pa. Nung mura pa yung pinapadala kong kotse. Anong klase mga kotse to? Yung mga Pajero, mga Delica, di ba? Yung mga, Second hand? Second hand na kino-convert namin. Basically, basura ng Japan. Dinadala Yung kaliwa, yung kanan, ginagawa nyo kaliwa. Yan, kaliwa. So, meron kami insider sa Pilipinas na pinadadala sa Subic, tapos sa Subic mag-ano. Nung time na yun, di ba, pagka yung bago pa, mas madaming kabig sa kaliwa kaysa kanan. Eh. Kasi converted. Kasi kaya pag nag-U-turn ka eh, di ba? So, nung time na, wala pang masyadong dealer sa Pilipinas, kaya ano pa siya, lucrative pa yung magpadala ka ng ganon, no? So, nung time na yon, nag-decide ako na, sabi ko, kaya ko magnegosyo sa Pilipinas. Lipat na ako ng Pinas. Okay. In-uproot mo lahat ng buhay mo sa Japan, sa Pilipinas. And then, so ang unang negosyo mo sa Pilipinas was sa selling cars. Selling cars. What was your next business that made you really big? Well, una muna, hindi ako ganun naging big kagad. Kasi ito na yung time na mahirap na ako. Humirap ka. Umirap ako kasi ito yung... Mayaman ka na sa Japan. Yun na nga eh. Tapos dinoble ko pa. Kasi binenta ko yung club eh. Tapos kung ano yung nabenta ko, doble. Pucha, skin in the game, let's go. Sabi ko, tara, pucha, ako na bahala sa Pilipinas. Akala ko naman success story, pag uwi mo sa Pilipinas, lalaki ka. Humirap ka sa Pilipinas. Ay, pucha, patay. Tapos? Yung pera ko na nauwi, 8 months, ubos. Ubus? Oo, kasi... Ilang milyon inubos mo in 8 months? Siguro kung sa dollars, mga $3 million yun. Oh my gosh. So malaki sa akin. Hindi ka naman nagsugal? Hindi ako nagsusugal. Hindi ako nagsusugal, hindi ako nagda-drugs, hindi ako nag-gamble. Tsaka hindi ako umiinom. Mukha lang ako umiinom, tsaka nagda-drugs, nag-gamble. Pero hindi ko ginagawa lahat yan. Yan yung disiplina ko kasi ano ako eh. So inubos mo yung $3 million mo? And then? Naubos yung $3 million dahil yung nalugi, nangako ako sa Hapon na kikita tayo. So syempre, Hapon ako kahit sabi mo, half Japanese, half Filipino ako. So yung upbringing roots ko na Japanese, syempre binali ko yung pera nung Hapon. Imbis na sabihin ko, hindi, nalugi tayo, tapos kunin sa Japan kasi honor before everything. Honor tsaka reputation. Kahit naman sa Pilipinas, reputational eh, di ba? Basta maganda reputasyon mo, kahit malugi ka ngayon, di ba? Kainin mo yung konting lugi, di ba? Next time, babalik at babalik sa'yo eh. Pero pag iisahan mo lagi yung tao, kakalat. Hindi, madali rin masira, right? Kahit Pilipinas pa to, right? So anyway, ang nangyari sa akin, naubos yung pera ko. Kailangan mo malaman, bakit naubos yung pera Bakit ko? naubos yung pera mo? Putsang na, bakit naubos yung pera? Na hindi ako nagsusugal, ha? Okay? So, ang nangyari is, na-spoil ako sa Japan to do business. So, the way to do business in Japan is ganito. Pag meron akong kailangan na, sakali may ginawa tayo, itong podcast room gawin mo. Okay, kailan ang delivery mo ng mga cameras or mga TVs? Sasabihin nila Wednesday. Yeah. Wednesday next week. Yeah. Okay? So Wednesday next week, that is the latest. Okay. Monday nila di-deliver yon. Okay.
Okay? So, ganun makipagnegosyo sa Japan. In a gist, Tsaka very accurate eh. Oh. very accurate, tas over under deliver, the over promise, under promise over deliver, yung mga ganun na Basta puro tama. tsaka Puro tama. alam mo yung kontrata one pager. Yeah. 'Di ba dito pag magkokontrata ka sa bahay, parang binili mo yung bahay. Sinabi mo. Oo, 'di ba? Ang dami mo pa, may notarize pa, 'di ba? Pinunas mo pa sa ewan ko kung anong kailangan pang gawin. So anyway, Ang daming kulatilya. ang dami ko lang. Doon, one pager, ganyan. So, lahat madali. Ang problema, nasanay ako sa business na ganon. Okay. Na naniniwala ako sa sinabi mo. Pag magipag-negosyo ka sa Pilipinas, pag sinabi mong Wednesday, dadating ng Wednesday yon. Hindi mo month. alam anong year. To 2027 ba? 2028, di ba? So nalugi ka. Okay. Lugi. Paano mo nabawi yung lugi mo? Paano ka nakarecover? Matagal ko nabawi yung lugi. Ilang taon? Nag-start ako, so umalis ako doon ng 27. Siguro yung mindset na sinasabi mo, nag-start yun ng 30 years old. Okay. Kasi may nangyari. So nagkaroon ako ng anak na special. Yeah. Kasi nung time na yon, alam mo, chill lang ako eh. Alam mo yun, wala ako siya iniisip, gastusin ko lahat ng pera, ganyan. Wala akong pakialam eh. Pero nung 30 years old ako, nagkaroon ako ng anak na special. Of course, Oo. yeah. So yung anak ko na special na yon, parang Ikwento mo what yes, what disease he has. meron siya cerebral palsy. Cerebral palsy, Pareho kami ni Jake Taruk. Yeah. Jay Taruk. Ni Jay Taruk, Yung anak ni Jay Ren. No? Kaya, It's a rare disorder as well, yeah. Tsaka alam mo yun, yung kay Jay mahirap din kasi nakakapagsalita yung anak niya, nakakaano. So sa akin naman hindi nakakapagsalita. No? So ano yun eh. So what changed in you when you had this your baby? Hindi kasi naubos ako, di ba? So wala na akong pera, Yeah, di ba? yeah. Yung naubos ako, wala akong pera, hindi namin alam na nagmamyoclonic seizures na pala siya paunti-unti the first 4 months. Tapos nag-seizure siya ng sobrang tagal, mga Okay. 10-15 minutes yata yan habang papunta kami yung ospital. Di ba, dinala namin, tapos ganyan-ganyan. Tapos, syempre yung ospital na madadalang ko, hindi ko naman kaya dalhin sa Makati Med. Yeah. So, sa Makati naman, private hospital na, syempre, tapos nakita ko kung nasaan ako, nasa hagdanan, nakita ko yung mga operating. Nakita mo paano maging middle class o maging Hindi, o sa parang middle Pilipinas? class, oo. So nagising ka? Gising ako noon. Talagang sabi ko, pucha, hindi ako papayag. Sabi ko, hindi ako papayag na ganito ang mangyayari sa anak ko. Okay. Hindi, dadating ang araw na yung doktor ang pupunta sa bahay. Okay? Yung nangyari yon, mula nun, talagang yung buhay ko, hindi na ako yung dati kasi pag sarili mo lang iniisip mo, okay ka lang, di ba? Ngayon nagkaroon ako ng purpose. Purpose, yeah. So yung purpose ko is, syempre, yung anak ko, kailangan ko iangat. Yeah. Kailangan ko iangat, kailangan niya makuha lahat ng best care. The best medical care The possible. best medical care na possible na kaya ng pera. Yeah. So ayoko nagtitipid, ayoko nung ganun. Kahit wala akong pera, hindi ako nagtitipid. Yun yung problema. But so from that time, talagang binago ko talaga lahat ng buhay ko. Rini-assess ko, ano yung pinakamagandang idea, 'di ba? Tapos 'di ba nag-club ako, ang tagal ko rin nawala, 2 to 3 years. So lahat nung importante kasi yung calling card, bro, 'di ba? Yung sa amin kasi dati calling card. Ngayon, when you change information, sa amin calling card. So lahat ng calling card na binibigay sa akin, tinatago ko 'yun. Yeah. Right? So tinatago ko. Tapos tinawagan ko isa-isa. Siguro sa mga 2,000 na 'yon na sumagot mga 3 lang. Ang tutulong. O ang tutulong. Hindi naman tutulong. Hindi ko naman kailangan ng tulong, hindi ko kailangan ng handout eh. Yeah. 'Di ba? Ang gusto ko lang paano ako maangat to na magninegosyo ako. Kasi pagtulong isang beses lang yan eh. Gusto ko something rin na you will gain from me. Di ba? Na para, How do we do business together? How do we do business together? So may sumagot na 3. May sumagot ng 3, yung 2 walang pera. Pero may isa. May isa. Ano yung laman ng isa? Ano sabi ng isa? Laman ng isa, ito yung nakakatawa. Oh. So kanina nakwento ko na pagka walang customer, yung mga kaibigan ko pinapupunta ko, yung mga walang pera. Wala ka namang ginagawa, pulubi kayo Ito dito. yung mga PNR mo. Mga walang PNR bayad ko. sa club. Pulubi kayo, dito ka na lang, inom ka, tapos tatawa yan, tangin mo, visit ka, ganyan. Tapos pupunta, di ba, di ando kami. Pucha, siya yung sumagot. Ano sabi? Tapos wala pa siyang calling card nun kasi nga parang homeless na yung gagong yun eh. Nasa telephone number ko lang. Sabi niya, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ko, kasi may nakilala ako dun na banker na
may pinakilala sa akin na payment provider na galing US na pinakamalaki. Payment provider na galing Yes. US. So sa Japan kasi isang market yung tinatawag na internet acquiring. Okay. So what that means is yung credit card na internet na sinatawag na CNP, yung card not present transaction. Ibig sabihin, kahit walang card, 'di ba dito pag may POS, 'di ba tinitingnan yung card ID nyo share, yung mga ganun, 'di ba? So mas risky kasi yung CNP. Yeah. So anyway, sabi ko ito na yung ginagawa ko. Meron CNP ganyan. Tapos tingnan putya, kahit wala ako pera, mayabang pa rin ako 'Di ba? Kasi syempre, hindi ko naman papakita yun sa hindi ko kaibigan 'di ba? Kahit kaibigan ko, hindi ko papakita yun. Kikwento ko na lang sa'yo after, pero hindi ko papakita. So sabi ko, meron kami server room. Ganito kami ka high-end. Tapos yung server room ko, parang ganyan lang na naka-aircon. Nawala server. May mga server naman, pero putya kadiri talaga. Yung, alam mo, yung mga second hand, yung mga ganun, di ba? Puta nakaganyan server. Tingnan mo yung server room ko, ha? Pinadala ko pa na email, ganyan. Sabi niya, ganun ba? Yan din negosyo ko ngayon Pumunta ka dito sa Shibuya, pag-usapan natin. Ang dami kong ano sa'yo babawian kita. Sabi niya kasi ang dami mong yung good works na pinakita mo sa kanya, na walang bayad, gusto kanya bayaran ngayon. Okay, Sabi pumunta ka niya, Japan. punta ka dito, punta ka sa Japan. Sabi ko, putya, sabi ko, malupit ako So, kailangan, alam mo yung mga pag lumakad ako, kailangan putya, malupit tayo yung ganyan. So, sinisinda ko ng konti. So pagdating ko doon, ang totoo na wala talaga akong pera. So yun yung first time ko pumunta ng Japan, pera ko 500 pesos lang. Oh my gosh. So syempre hindi naman ako pwede pumunta na puti, itsura ko, mukha akong kawawa. So ang ginawa ko, sumama ako doon sa, yung kaibigan ko, partner ko din ngayon, no? Sa partner ko siya sa mga trucks naman. Ngayon yung business namin, I think top 10 kami sa pinakamadaming billboard trucks sa Japan. Ganon? Hindi pa kami nagsa-start noon, pero dito pa kami nag-start. Yung mga billboard, para kasi ako nasa F1. Kanina, sinasapak yung mic. Kasi alam mo yung action ko masyado. Kasi yung words kulang. Expressive. Yung words kulang. Okay. So, truck business. Okay. So, bago pa mag-truck business, kasi yung nakikita mo umiikot sa Tokyo na may, di ba, may advertising casino, yung mga ganyan, advertising. yung mga masahihan na club, di ba? Yun, karamihan sa amin yun. So, anyway, nagpunta ako, sabi niya sa akin, ako bahala sa'yo, punta ka dito ka matulog para Tapos para may pera tayo, umikot tayo ng mga loan shark. Okay. Tapos mangutang tayo para may pera tayo. Sabi ko, game ikaw bahala sa akin ako bahala sa'yo. Tara dito So, punta. nag-loan shark kayo? Hindi ba? Pumunta muna ako, 500 pesos, di ba? Okay. So winter nun. 'Di ba? Syempre wala din akong jacket. So yung jacket ko, yung tama lang, 'di ba? Kasi wala na, hindi ko na inano yung mga gamit ko dati. So punta ako, 500 pesos, sinundo ko. Tangina, napakaliit ng auto. Para kami magshota. Tabi kami, dinala ako sa bahay. Winter. Di ba? Pagdating niya sa bahay, pagbukas ng ilaw, hindi bumubukas. Mahirap na tao pala. Ano rin siya? Down din siya. din. Down na down. How did you turn it around? Anong nangyari? Well, nung time na yon, una-una, winter. Putangina, wala pala siyang kama. Inimbita ako, nasa kahon ako natutulog. Tapos hindi ka makaligo kasi ang lamig ng tubig. So, we turned it around na nangutang muna kami. 'Di ba? Tapos namili kami ng damit. Kasi sinabi ko, ganito gagawin natin. Tayo. Una muna kakausapin ko muna yung kasi ako muna kailangan kausapin ko muna. What business was it? Ito yung payments business Ito yung payments business. Yung sinasabi mo, yung credit card. So pinuntahan ko na yung yung lagi kong tinatawag na wala namang ginagawa kasi walang pera, di ba? Pucha, this guy. Ito yung Japanese na tumulong sa'yo dati. Sabi niya, dito ka pumunta ka tong building na to. Sabi ko, itong building na to, ano ba to? Pucha, ang ganda naman ng building. Dito ba yung office mo? Sabi ko, punta ka lang. Pucha, ano pala siya, hawak niya 8 floors ng building. Tapos yung 4 na floor, server room. Tapos yung tao niya, 150 na tao. Pinaharap sa akin. Tapos sinabi, yung pinag-greet niya sa akin. Ganun ang Japanese. Sabay-sabay nagbaon. Sabay-sabay. Sabi ko, hanep pa, pucha, iba ka na ngayon parang gano'n Sabi niya, hindi, babawi naman ako sa'yo ngayon. Ano ba kailangan mo? Sabi ko, kailangan ko ng volume. Kailangan ko ng transaction volume. Ibig sabihin, meron kasi silang merchant Yeah. Diba? So sila may hawak ng merchant, tapos parang wholesale ako. Yeah. Diba? Bigay ko sa'yo, ikaw na bahala sa kanila. Yeah. Right? So, dahil sila merchant, di ko alam sila pala yung pinakamalaki sa Japan. Okay. So that was your biggest break?
That was my biggest break. What is the name of the business? Yung business ko? Ito yung sinimula mo doon. Gcash. Ito yung Gcash. Ito yung Gcash. And yung Gcash is still your big business now, right? Yan yung grind money ko business. Grind money that pays for the lights and everything. Pays for the Ferraris and for the Rolls Royces na hindi mo na ginagamit dahil magbumukha kang kontraktor. Nakakaya. Pwede mo pala masira ang isang brand, no? Pucha, dahil sa bago tayo pumunta dyan sa Rolls bago Royce. tayo pumunta doon. Okay, so na-turn around mo yung Hindi, dating ito club yung turn business around mo. na malupit. Yeah. Kasi yung kinausap ko siya, syempre, ini-small ko pa rin siya sa utak ko, di ba? Yeah. Kasi tayo, walang ano yun, pare-pareho nga yung damit pumupunta sa club di ba? Puta ngayon, iba na talaga. Tapos sabi ko, kailangan mo tulungan kasi kailangan ko ng volume. Sabi niya, magkano gusto mong volume? So per month, iniisip ko, putya, pag may $5 million ako na volume, masaya na ako nun. Naman. Sino bang hindi? Sabi ko, putya, bigyan mo ako $5 million na volume. Sabi niya, okay, $5 million lang? Sabi ko, $5 million. Tapos sabi niya, okay, tapos gumawa nung term sheet, ganyan-ganyan, di ba? Putya, $5 million per day. Ganun kalaki yung tao yun. Hindi, yun pala iniisip niya na hinihingi ko. $5 million sa mat na hinihingi ko. Sabi ko, so binigyan ka ng volume ng 5 million. Hindi pera to. Pera dumadaan, labas-pasok. Pera dumadaan. $5 million a day ang binigay sa volume. Oo. Anong naging reaksyon mo? Siyempre, kunwari, hindi ako nagulat. Di ba? Pero halos naihi ka sa pantalon. Halos naihi ako. Sabi ko, yaman ko na naman. Anong kotse kaya bibiliin ko? Di ba? Parang gano'n, di ba? So, alam mo naman ako, mabilis ako makalimot So, sabi ko, talaga, okay. Sabi ganyan. So, yung backer ko noon ng payments, kasi wala naman akong payments, channel ng time na yun, meron siyang 36 banks behind him. Japanese? Hindi, Another Armenian to sa Amerika. Armenian, So sabi niya, sige, meron akong so nagbigay ako ng volume. Ngayon, nagbigay ako ng volume, ang problema, syempre, English bumabalik. So, kailangan ko hanggang, lumaki siya hanggang nag-call center na ako sa Japan, hanggang, kasi kailangan anihin yung, of course ngayon with the AI and yung mga chatbots, kaya na namin anihin yung mga customer support ng kahit hindi namin card. Kaya kami lang yung pinayagan sa Japan na offshore na payments. What year was this, Emil? Ano ba to? 30 ako nito, 31 So, mga 21 years ago. 21 years ago. And Gcash is now 21 years old. 21 and years it's now the biggest, one of the biggest in the Philippines doing such a business. Well, ang business ko kasi nasa Japan lahat lahat siya offshore Oo, di ba? Yung inuuwi ko dito yung mga kinikita ko lang from the, So, yung main kong business na naging since I was doing this is yung consultancy. So, yung consultancy of people who want to do business in Japan, you help them. Yes. Galing. Emil, if there's one lesson that you'd like to impart to our listeners, to our viewers, dun sa turnaround mo, nagkaroon ka ng purpose because of a bad thing that happened in your life and then it turned out to be a good thing because you found purpose in it. Yes. Anong advice ang gustong bigay sa kanila? Para sa mga tao, kasi ako, ang dami kasing white noise, Ito yung inaano ko sa white noise. So mag-ingat kayo sa mga taong sinasabi na meron silang solusyon. Like, wala kayo pera? Ganito lang magbenta. Yung bigla kang tuturuan na gano'n. Kailangan mo intindihin na hindi gano'n yun. Kailangan mo magsimula na, sino ba ako? Di ba? Ano ba ang kaya kong gawin? Ano yung willing kong gawin? Ano yung purpose ko? What is my why? Di ba? Kung hindi mo alam yon, tas bigla kang lalaban. Ito yung lagi ko sinasabi, practice ka ng boxing. Swimming pa lang yung laban, di nalunod ka. So you have to find your purpose first. And who you are. No, you have to find your why. Your why. Why are you doing it? Why are you doing it? Kasi iba yung what, iba yung how, iba yung why, di ba? Okay. Kasi if you start talking to me about, tingnan mo tong produkto ko, kaya nito gawin ganito, what yan? Kasi kaya niya gawin to, kasi ganito ko ginawa, how yan? Okay. Yung why, what is your why? Yeah. So, for example, kung bibigyan kita ng example ng why, is kailangan just cause siya. Just cause. So, hindi ka nalalamang. No, just cause beating halos unattainable siya. Kasi infinite game to Okay. Diba? Parang for example, yung why ko is bridging two cultures and giving them the right tool to start their journey. Yeah. Diba? Ganun ang why. Hindi yung
ang binibenta ko itong iPhone, ang binibenta, hindi sexy yan eh. Tanda mo, pagkausap mo mayaman, hindi nila gusto makipag-usap sa pera. Di ba? Gusto mo, kausapin ko si Ayala. Anong gusto nilang pag-usapan pag mayaman? Pag mayaman ka na, sakali mayaman na yung kausap mo. Yeah. Right? If you're pitching something, Yeah. okay, don't. Don't. Ang kailangan, magbigay ka muna. Alam mo, i-touch move mo muna. 'Di ba? Sabi nga ni Jack Ma, 'di ba, yung in-interview si Jack Ma isang beses. Sabi niya, hindi ko maintindihan yan. hindi ba? Okay, Oo. sige. Okay. Ang sabi ni Jack Ma ganito, may nagtanong sa kanya, hindi naman ako Chinese, pero may nagtanong kasi sa kanya na, okay, ang lakas ng loob mo magsalita na, alam mo yon na, you put your money here, you put your stocks into this, ganyan, kasi mayaman ka. Paano kung hindi ka mayaman? Paano kung minimum wage ka? Paano mo kakausapin yung matanda? How would you pitch? Paano ka gagawa ng pera? Okay. Ang sagot ni Jack Ma ganito, pagka ako nagsimula sa zero, tapos minimum wage ako, mag-iipon ako ng 2 buwan na sweldo. Okay. Bibili ako magandang suit. Okay, hindi siya maganda, yung tamang suit. Presentable. Presentableng suit. Tapos yung panlibre ng restaurant. Ikaw dapat ang magbayad. Ikaw dapat magbayad. Okay. Kasi once na binayaran ko yan, ngayon, di ba ayaw ng mga mayayaman na IOU eh. Oo. Ayaw Yung nila. transaction na lang marami sa kanila eh. Ayoko rin eh. Kasi kailangan ka tabawian. Kasi pagka, di ba, ito example, analogy, di ba? Yung pokpok, pag binayaran mo, tapos na eh, di ba? Hindi na yung tatawag. Di ba? Pero pag libre yung babae, puta tatawag yun. Meron siya pag gusto, di ba? So ayoko niyan, di ba? Parang not unless gusto mo talaga yung babae. Kung mag-ano na example. So it's a medyo crude example, but syempre pag in-IOU mo yung mayaman, tinatch move mo yun. Di ba? Para bigla mo linibre, bam. Then he owes you a favor. They owe you a favor. And the favor will always be time. Of course, Kasi yun yung pinaka-expensive sa kanila. Most rich people are very time sensitive. Mahal ang oras ng mayaman. Tsaka, yun yung ayaw nila ibigay, yung mahirap ibigay. Kasi, syempre, kinukuha ka sa trabaho eh. Like, alam mo yun, like, for example, Ramon Ang. Di ba? O kaya kahit yung mga anak niya, di syempre, puta busy yun. They have to conglomerate yun. At saka if you take time away from them, you take away money from them also. Take You away take away money, family but time. yeah. Time is of value sa kanila. And if they give you the time, that's the time where alam mo ba, meron na kaming ganito eh. That's the time you pitch. That's the time you pitch. Galing. Tapos when you pitch, Galing. wag mo rin i-expect na puta ibibigay niya. But tanda mo, pag sinabi niya yon, madaming kaibigan yan. Sabi niya, okay yan o sige. Pagka merong pakikilala ko sa'yo, panalo na yan. Emil, bitin ang oras natin. Isang oras. 45 minutes. Isang oras na pala. Meron tayong part 2 ha. Okay. Kailangan meron May tayong part 2 pa pala. Okay. Who is Emil Bano and what is it about Emil Bano that you want them to learn from? Para sa akin, gusto ko wag nyo gayahin yung two types of people kasi, di ba? Yeah. Merong katulad ko, matigas talaga ulo. May ADHD, there's something wrong. Di ba? Na impulsive ka and stuff like that, right? So you have to make big mistakes. Okay. Like me. Yeah. Di ba? Hindi ka marunong sa pera kaagad, di ba? So you have to big mistakes and marunong kumambak. Tapos merong mga tao matalino. Like for example, pag nagte-trail sa motor, right? Huwag ka lagi mauuna. Kasi pag nagte-trail ka sa motor, Hindi mo alam ang linya. Hindi mo alam yung linya. Pero pag may nauna sa'yo, mas madali yung linya. Right? So, ganun din yun, di ba? Pati yung fastest mile, di ba? Ganun din yung tao, di ba? Merong dati fastest mile, pakuna pako. Tapos may isang every year, parang niya na. So, merong target to reach. So ngayon, pag ikaw yung tao na kaya mo kasi mga ibang tao disiplinado, di ba? Then your life will be easier. Okay. Right? Yeah. Yun yung so ang advice ko is talagang know who you are. Yeah. Right? And start the journey of knowing who you are kasi mahirap yun eh kasi you have to be honest with yourself eh. Yeah. Right? So ako as Emil Bano gusto ko lang
maano yung mga ready na tao. Kasi iba-iba yung tao, di ba? Like, we also have to have empathy sa mga taong may mental health, di ba? Hindi mo alam yung pinag-uusap. So, hindi pwedeng, hindi, kailangan, get off your ass. Yung ganun. Kahit sa Japan, ang daming problema nun eh. Yung mga hindi lahat ng tao pareho natin. Hindi lahat para. But pag ikaw yung tao na naiintindihan mo yung sinasabi ko at wala kang inggit sa katawan, di ba? At kaya mong tanggapin, kaya mong i-program yung brain mo na yung problema maliit lang. Then, para sa akin, di ba, yun yung gusto kong i-share sa'yo na kaya yan ng lahat. Hindi naman ako ganun kagaling para hindi mo rin magawa eh. Emil, very inspiring story. Thank you. It's amusing. It's also inspiring. And then I know Emil as a person eh. Doon sa mga na-shock doon sa mga sinabi niya, ganyan magsalita talaga. Naging cool pals tayo. Di ba cool pals to? Mali. Pero okay lang. Yeah. As I said, no, palagi meron takeaway. Yes. Ang takeaway natin dito, Emil found his purpose in his son. So it was something negative that converted him to do something positive out of a negative experience. And we can learn from that. Emil, thank you. Alam ko meron kang mga librong dala dyan. Yes, meron ako librong dala. Ito, kunin ko muna. Kunin mo. Itong mga librong to, papakita ko po sa inyo, mga librong binabasa ni Emil. Gusto niya pamigay sa inyo eh. So, mag-comment na kayo na mag-comment at babasahin natin lahat ng mga comments nyo. And please say kung ano natutunan nyo dito sa ating interview with Emil Bano. If you learned something new or something really life-changing, sabihin nyo lang. And we will give you these books. Ano ba itong mga librong to? So ito, paborito ko si Simon Sinek eh. Simon kasi, Sinek, okay. Ano yan eh, yung knowing your why, kasi journey yan eh. Mahirap yan eh. Hindi, my why is gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko hindi why yun eh. Alam mo yun. And you will hit a wall. No? So pagka mga ganito, it just Tapos ito may Infinite Game, isa na lang kasi natira na nabili ko dun sa bookstore. So lahat ito Simon Sinek? Lahat Simon Sinek muna. Okay. Okay, we have 5 books by Simon Sinek. Just comment. Babasahin namin ang mga comments po ninyo. And we shall give you these 4 books. 4 pong papamigay namin libro. Emil, thank you. Thank you also. Ikaw na ang pinakamahaba kong podcast, Brad. I-edit na lang natin na maikli. Actually, bitin pa because there's so many things that I want you to learn from Emil as well. And we'll have a part 2. Emil, maraming salamat. Thank you. Thank you. Maraming salamat. And thank you very much for joining us again. Kung nagustuhan niyo po itong podcast na ito, meron po tayong 5 stars dyan sa taas. Pindutin niyo po yung 5 star. And a good rating we always value. And thank you very much for subscribing. Kung ito pong podcast na ito dinala sa inyo ng algorithm, pero hindi pa kayo subscriber, please subscribe. We are so inspired to have you as subscriber. Gagalingan po namin lalo. Maraming salamat and we'll see you again next week. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.